Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Grabe. Ay, bayan mga kaibigan. Welcome sa ating programa. At wala kaming bearing dito. Yung kaming kuryente. Naku, taas-baba. Ano ba naman itong samsel ko? Anyway, welcome sa ating programa. Ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga City. 1008 sa inyong AM band sa Zamboanga yan. Pero sa ibang panig ng Mindanao mga kaibigan, iba yung ating station channel. At ito po yung abal lingkod at nais nating ipakilala ang ating co-pilot dito sa Radyo Mindanao. Walang iba kundi si Abdel Riza. Batiin mo muna sila, parego. Okay, and maraming salamat. Okay, thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Rondel. Anyway, sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito, magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome sa ating palatuntunan ng yung palatuntunan natin sa hapong ito. Yes. Kasamang Al. Alright, kita nyo naman mga kaibigan, yung boses ng aking co-anchor, pati yung mga lalaki dito, nalalaglag yung mga pantalon. Kayo but anyway, mayong hapon sa atong mga tigpaminaw. Karong adlaw, karong hapon, hinaot nga natin sa maayong panglawan, sa maayong panghunahuna nga sa pagkagaron kidang tanan ay nagalihok lang siyempre alang sa kalambuan sa adong komunidad. Pasalamat sa Ginoo nga hantod karon hunga paghihapon ba nagbasabot nga hantod karon kidang tanan naalang gapon sa maayong panglawas. So salam duwa kaniko dadan mga daon mga dayang paula kita niyo mga waktu ini mura-murahan bangman kita niyo halom sin kakuyagan, halom sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini simbungay niyo hi Abdel Riza. Salam din doon kanyo hayanan na hayan. Ayos. Bueno mga kaibigan, kita nyo naman yung pagdinig kanina, yung ongoing ngayon yung Senate inquiry tungkol dito sa illegal drugs. At si De Lima, mga kaibigan, si Senator Laila De Lima, panayang birada kay Chief PNP, Bato de la Rosa. At every time na magsasalita itong dati niyang boyfriend, lover boy, driver, bodyguard, na si Ronnie Dayan ay tumatalikod. Itong si Senator Laila De Lima. Bakit naman tumatalikod si Senator Laila De Lima? Grabe. Baka siguro maalala na pa yung mga alam mo na. Oo. Oy, batiin mo natin. Nagtitext sa atin yung mga taga Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte. Batiin mo, brother. Okay, mayong hapon sa atong mga suki, sa atong mga tigpaminaw diyan sa Zamboanga, Sibugay Province. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, ug hangtod ha sa maabot ang atong signal sa atong broadcast ng RPN DXXX. Oo, pati sa Basilan, assalamualaikum, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Central Mindanao, Sabah, Malaysia, brother. Yeah, dami nakikinig sa atin dyan sa South Obian. And of course, Bungaw, Tawi-Tawi dyan sa Tawi-Tawi mga kaibigan. Talagang matao din nagdungog ka mga waktu din Yan, hindi lang po mga Tagalog ating binabanggi ating sinasabi dito, ang kinukwento natin dito, pati Bisaya at Tausug or Sinama. Sa inga kitabi, mga tuwan, mga rayang. Magpen kam, lasigda, angale, mga kami, tumin tumadi, triplex.
Alright mga kaibigan, available na yung paborito ninyong pahayagan, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maganda yung banner nila ngayon mga kaibigan. Ang banner ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, Sulu Sultans designate former Governor Special Envoy. Wow! Oh yeah. Si former Governor Sakurtan. Binigyan ng kapangyarihan ng Royal Council of the Sulu Sultanate na kinabibilangan lahat ng mga lehitimong sultan dyan sa lalawigan ng Sulu. At meron pa siyang conferment ba? Okay ito. Kinonfer siya bilang si Datu Syabandar. Ibig sabihin itong siya is leader, bandar, lugar or place. So parang leader of the place. Datu Syabandar. Oo. Yes. So congratulations kay Datu Syabandar Sakurtan. At siya ngayon ay dinesignate na special envoy ng mga sultan, mga lehitimong sultan, hindi yung mga nagpapanggap na sultan lamang. At very historical to, brother, dahil for the first time in the history ng Sulu Sultanate, nagsama-sama lahat ng mga legitimate sultans, yung mga heirs to the throne of the Sultanate of Sulu, at they form itong Royal Council of the Sulu Sultanate. At kung matatandaan nyo mga kaibigan, mismong si former Governor Sakurtan din ang siyang nag-initiate ng isang unity covenant sa lahat ng sultan nitong Abril. At ginawa yan ng covenant signing sa Zamboanga City. At napaka-historical, napaka-emotional, talagang matindi dahil alam nyo naman itong mga sultan mga kaibigan, magkakatunggali. Kanya-kanya silang claim sa trono ng sultanate. Pero dahil sa pagpupursigi nitong si former Governor Sakurtan na mapag-isa itong lahat ng mga sultan, at kung kaya't nagkaroon nabuo itong Royal Council of the Sulu Sultanate na ang purpose nito ay pagtibayin yung historical rights ng Sulu Sultanate sa Sabah. At hindi lamang yan, pati yung welfare na rin ng mga tausog at ng Sulu as a whole, at pati na rin yung mga island provinces na sakop ng Sulu Sultanate. So available na yan mga kaibigan, itong pahayagan sa Zamboanga City, sa Davao, sa Ipil, Pagadian, saan pa ba? Sultan Kudarat, meron tayo sa Takurong, Kitapawan, Coronadal, Digos, Panabo. At sa Cebu, meron tayo sa Cebu City, may pahayagan. At sa Islamic Center, sa labas ng Islamic Center sa Quiapo. Ang problema lamang dyan sa Quiapo, every time na dumarating yung dyaryo, in one day, ubus na. Kasi yung ating mga kapatid na Muslim dyan, takaw na takaw sa Balitang Mindanao. At tanging ang Mindanao Examiner Regional Newspaper lamang ang naghahatid nito. At sa iba pang banner mga kaibigan, headline story, American National Mint releases Duterte Special Commemorative Silver Coins. Okay ito. Bakit naman kailangan pa yung Amerika? Itong American National Mint ang gagawa ng commemorative coin nitong si Tatay Digong Duterte. Dapat ito naisip ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa iba pang bahagi, Abdel, sa inside page mga kaibigan, PR Savings Bank inaugurates new branch in Davao City. ARMM bats for 30% poverty incidence rate in 2019. Maganda yan. Philippine, isa to sa pinaka malaking savings bank. So in Zamboanga City, wala pa yan dito? Wala pa, pero sooner or later magkakaroon na. I'm sure dahil ang base nito, ang capital base nito napakalaki. Kaya nga ito yung fifth largest saving bank sa buong bansa. Alam mo kasi pag ang lugar na yan ay peaceful at medyo umunlad ang ekonomiya, siguradong marami pong bangko ang magtatayo ang mga investors mo natin. Correct. Zamboanga peaceful naman, di ba? Peaceful. Everybody's resting in peace.
Bueno, sa page 3 ng pahayag mga kaibigan, ARMM LGU Summit to serve as model for other regions. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno. At sa page 4 naman, after launching offensive versus Abu Sayyaf, Duterte now wants peace talks. Naku po. Ang gulo-gulo ni Tatay Digong. Ano ba talaga? Pulbusin na ba? Ubusin ang Abu Sayyaf? Tapos ganyan, peace talks. Ano masabi mo nito, Abdel? Alam mo kasi, wag naman, no? And ang sa atin ay baka pwede pa nating hikayatin ang ating mga kababayan po natin na magbalik loob or pag-usapan ng mga pangyayari ito. Dahil sa isang labanan, wala pong puro biktima, wala pong nananalo diyan. Tayo mismo Pilipino, so nakikiusap po tayo na dahan-dahan muna. Diba? Hinay-hinay, pero palagay natin, basta who knows? Baka, baka kumagat yung Abu Sayyaf sa offer ni Tatay Digong na pag-uusap, di ba? Pero nasanay na kasi yan sa kidnapping for ransom. Kahit na anong gawin mo dyan, siyempre, hahabulin yan yung malaking pera. Ay na. Dahil may pambili ng armas, may pambili ng lupa't bahay, may pangdori. Meron mga igsoon sa Cebu Examiner sila yung headline, DILG releases on Freedom of Information Manual. And then ihatag daw ang 13-month pay sa dili pa magpasko. Wow. Kini ang gisulti sa Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III. Ug sa Malacanang, sa PNP hugtan ang seguridad sa mga pampublikong lugar. Bali spelling ng pampublikong. Gusto mo pampublikong. Anyway. Yung mga ano nga pala pare ko, yung mga media nagparty ngayon kay Mayor Beng Climaco. Party, Christmas get together at press con dyan sa Astoria Hotel. Ang dami nagpuntahan. Kasama ba yung mga pinsan, kapatid, kapitbahay? Wala, talagang pang media lang. Media, wow. Sayang, hindi tayo nakapunta at busy tayo. Oo nga, no? Medyo para matikman naman natin kung ano yung mga handa diyan. Mayroon bang nag-text doon sa kung anong mga handaan doon? Wala pero namigay daw ng mga certificate of ano ba yung certificate na binibigay? Certificate of appreciation. Kaya lang hindi naman makakabili ng 1 kilong bigas yan. Baka naman may kalakip dyan. Tingnan mo doon sa likod, baka may sobra. Wala bang monetary ano yan? Wala, di ba? Walang monetary reward na kasama yan. Ninyo? Wala daw mga kaibigan. Ganyan talaga pag ang mayor ninyo kuripot. Puro papel lang yan, tsaka beng-beng. Pero masarap naman yung beng-beng, di ba? Sokolate. Lahat ng maging mayor, lahat ng naging mayor sa Zamboanga, kuripot. Mula ang hindi lang kuripot, si Tita Kaling, binibigay niya, di ba? Mga iba nga dyan, si Celso Lobregat, ako, isa rin kuripot yan. Tapos si Beng Climaco, mga kuripot. Pero yung mga kuripot, mga kaibigan, yung mayayaman. Dahil ano yan talagang nag-iipon. Di ba? Tatandaan natin si Mayor Maria Clara Lobregat every time na makikita ako nagbibigay ng paggupit ng buhok. Maganda yan. Hindi nga na sila yayaman kung hindi kuripot, di ba? Tama. Kailangan bago ka kung gusto mong yayaman, magkuripot ka naman ng konti, di ba? Pero huwag naman pasyadong kuripot. Alam niyo mga kaibigan, ay panahon na naman ng Christmas. Christmas is just around the corner. And ilang araw na lang bago po tayo diwang ng Christmas and naglipa na naman ang mga kawatan. Ano po mga kaibigan? So mag-iingat po tayo sa mga kawatan na ito. Nandiriyan po yung mga manghuhutot. Nandiriyan po yung mga mandurokot. Nandiriyan po yung mga shoplifters. Yung mga pumapasok po sa mga tindahan and kumuha ng mga kursunada nilang kung ano man yung gusto nila sa mga bazaar, sa mga mall natin diyan. And panawagan din sa ating mga security guard, police naman, medyo magmadyag po tayo.
biyaw ba yun, ika nga sabi nga nila, at alerto po tayo, di ba? And nandiriyan po yung mga naglilipa ng mga car snatching. Ano bang tawag diyan? Nandiriyan po yung mga, dami pong mga motor na nawawala dito sa lungsod ng Zamboanga. Dito lang sa Zamboanga, I don't know sa ibang lugar, ang daming mga motor ang nawawala, mga kaibigan. And then, marami ito pang mga kidnapping. Ay, yung nga para magkaroon po rin, makalikom po sila ng money, ng pera. Ang gusto mo nila ay magkaroon na para doon sa mga Christmas at pang New Year nila, pang Christmas nila, ay nandiriyan na sila. Ano-anong mga kabulastugan, ano-anong mga ginagawa po na para magkaroon lang ng money. Di ba? Issue. Amin mga sila kawatan ba? Oo. Diba? Anyway, sa Payaw, di ba? Anong balita sa Payaw? Di ba? Galing ka ron. Anong balita kay Mayor? Sino bang Mayor doon? Si Mayor Jopar Mendoza, ang ating halangdon Mayor. Maayong hapon din si Mayor ni naging suon ni Madjal nga na nag-BI dito sa radyo ron. O ginawag nga naminaw ka ron. Naaray panahon nga magbisita ko din sa inyo ha. Mayor, mayong sakop ang imong mga vice po diha o ubang mga diha sa sulod sa imong opisina. Ang hinaot mi nga naalang gihapon ta sa maayong panglawas. Naray panahon nga mo bisita ko diha o istorya gud ta. Kumusta man atong mga illegal fishing diha? Kumusta man ang mga magputol o mga bakawan diha? Sige pa lang gihapon na tingali margulaan tingali po no. O kumusta po lang itong mga dalan diha, pastilan ng dalan, bisag karabawal, maulaw yung Payaw? Dilapidated gyapon. Dilapidated, lubak-lubak, makahadlog bitaw magmotor ka. Wala nga yung musulod ito bus. Nga naman. Kanang sakyanan kay grabe kayong dalan dito. Wala siya highway. Highway man na siya, pero ang dalan ba? Rough road gyapon. Rough road na bato na tigulan, labi karon pangulan ay pastilan bisa pagkarabaw murag di makaagi. Lapok jud kayo natumba na ganing mo sa kalisame dito. Pero daghan dito mga habal-habal gyapon. Habal-habal lang gyapon, expert na mga habal-habal maglaro lang in town. Ako magmotor ko hinay kayo. Pila ka pasahero man to sa habal-habal? 4, 5, unom? 4, 5, unom na mugakus pa. Unay mga dalaga mo sa unahan sa unahan. Pero nga may sila extension murag troller. Skylab. Skylab. Asa lahi po itong habal-habal sa Skylab. Diha sa Ipil, diha nang bugin-bugin ng Kalawit. Uso diha, ang kanang Skylab. Asa man ito Kalawit? Zamboanga del Norte? Hapit na si Mag del Norte. Okay. Kalawit. In between na tingali o sa CI, Kalawit. Nag-aadamang ko. Nakita ko na akong ilang habal-habal dito. Skylab. Mga pulo katao tingali. Pulo? Pulo katao. Pero gwapong balancing Balancing. Believe ko sa mga balhabal dito Believe ko. Siguro dapat tanawon sa Department of Public Works and Highways ang problema. Payaw. Dili lang sa Payaw, sa tanan sa Western Mindanao. Mao sa tanang katong mga dilapidated nga kalsada diha. Zamboanga City, Zamboanga del Sur, del Norte wala may gyapong daghang problema. Okay man ang dalan dito, highway. Naman po yung mga dalan nga kuha. Pero paingon na dito sa bukid, layo-layo na gamay. Ang akong lang concentration nga, diha sa Payaw ba? Sugod gikan din sa Milda, hanto dito sa Payaw. 22 o 25 kilometers na. Ang daganon sa akong motor, 1 hour and a half. Wow. Dugay kayo niya. Ang 1 hour and a half, o kanang lead, smooth na ang dalan, 15 minutes lang na daganon ako. Because of rough road, usa ka oras ug tungga bitaw. Wow, grabe. Tanaman na ito. Isang himuin sa Department of Public Works and Highways. Kay dugay naman itong problema sa una pa. Dugay na bitaw, Rondel. Dugay na ng problema. Mong unaod nga unta aron daghan negosyante musuludan ng Payaw. Daghang mga investors musuludan ng Payaw kinahanglan farm to market road ilang ayuhon kanang atong highway diya ilang simintahon aron sadya pa aron daghan pod ang kining aron mga tao diha atong mga kinabuhi sa mga tao diha kanang usbong pug gamay ba. Okay. Well, sana mapakinggan ito mga kaibigan ng Department of Public Works and Highways. Minsan sinubukan natin tawagan ng DPWH.
failure yung aming production assistant na makausap yung mga official dyan dahil maraming Zamboanga City lamang mga kaibigan, daming issue. Ang daming mga kalsada ang wasak-wasak, dilapidated. Mabuti na lamang yung Toribio Falcatan, ako, nirereklamo sa atin dyan ng mga nakikinig At mabuti naman after how many months, after how many years, medyo natagpian ng semento. Pero hindi lahat. Meron pang iniwan. Diyan sa Jumbo Bridge. Sa Tetuan, malapit sa labas ng Immaculate Conception ba yan? May mga potholes na rin yung tulay dyan. Ang delikado dahil tulay yan At kung tuloy-tuloy ang sira dyan, ako, delikado at magkakabutas-butas ang tulay. Yan na nga yun. Totoo yan. Dahil sa mga motorista, delikado yan, lalo na pa sa gabi. Kahit kung may mga butas-butas na yung tulay na, delikado na yan sa mga 10-wheeler truck. Tama. Anyway, sana tignan natin at para mabigyan ng solusyon mga kaibigan itong problema ng kalsada, hindi lamang sa Western Mindanao kundi sa buong bahagi ng katimugan ng ating bansa. Kaya lang maraming maraming katarantaduhan dyan sa DPWH mga kaibigan. Alam nyo, Western Mindanao mula Zamboanga City hanggang Zamboanga del Sur, Pagadian. Yung mga kalsadang may sira, talagang tinitibag. Ang tawag nila dyan, reblocking, titibagin nila at saka nila sisementohan uli ng bago. Pwede naman lagyan ng espalto yan. Pag nilagyan mo ng espalto yan, wala na yung bitak-bitak, di ba? Ngayon, ang ginagawa, basta may bitak, wawasakin yan. Pagkawasak, sisementohan. After 1 year, sa kanila lalagyan ng espalto. Di ba? Di ba na ba mga... ewan natin kung nasa ng utak nito mga taga-DPWH. Siguro nasa wet po nila. Katulad dyan sa may... sa Campaner. Kita nyo, bago lamang yung kalsada, lahat ng kalsada dyan, winasak. Mula dyan sa may Tickles, yung butik. Hanggang dito sa... dyan, sa may TV11. Maayos yung kalsada dyan, sinira nila upang sementohan. Sa awa ng Diyos nila, ngayon sira na uli. Kikita nyo na yung mga graba dun sa semento. So sino kayang contractor nito? Pero walang nagrereklamo. Walang nagrereklamo dahil sa bagong kalsada na ngayon ay nagsisimula ng masira. Dahil may mga ilang potholes na dyan mga kaibigan. Tanggal na yung coating niya sa ibabaw at kitang-kita na yung mga graba. So yan ang problema. Oo nga, isang bago yan, bagong gawa yung kalsada na yan. After mga ilang buwan lang, kalbo-kalbo na naman. Bakit kaya yan Ronda? Siguro may hindi naman tayo engineer pero ang tingin ko dyan, siguro hindi pa cured yung semento at binuksan na sa publiko kaya nung nadaanan ng mga bibigat na mga truck, doon na, nabakbak hanggang ngayon, ganun pa rin. Talaga. Diyan sa may Cabato Road, sa Tumaga, Cabato, ganun din ang problema. Daming dilapidated roads dyan. At sa Zamboanga City, papuntang Ipil, halos lahat naman sementado. Pero may mga constructions pa rin. Mayroon pa rin. Oo, ginagawa. Pero hindi na katulad noon na imagine kung ikaw ay buntis, papunta ka ng Ipil, sigurado pagdating pa lang sa Tungawan, before ka dyan, nanganak ka na. Pero bilib ako sa highway papuntang from Ipil to Dipolog. Nga naman. Asphaltum siya at makikita mo pag umpisa magdaan ako ng ganyan, medyo may natibag-tibag ng konti. The following day, pagdaan ko uli, medyo asphaltum na naman. Parang nandyan lang sa daan yung mga DPWH. Okay. Yan ang napapansin ko doon sa from Ipil to Dipolog City. Hindi lang naman DPWH ang nasa daan mga kaibigan. Pati na rin yung mga buwaya na nangungutong. Makikita mo minsan mga kaibigan, pag may mga nag-checkpoint yan, hindi natin alam kung police ba, highway patrol ba, o LTO ba. Mag-checkpoint sila dyan. Kita mo yung mga nakamotorsiklo, nasa kabilang dulo. Nakatambay lamang sila doon, hinihintay nilang umalis yung checkpoint. Pag alis, saka naman sila susugod. Pero habang nandiyan dyan, hindi sila dadaan. Ganun din sa mga truck.
Ang pagkakala ko, Rondel, yung buhaya nasa Mangle. Ngayon pala, nasa Highway. umakyat na sa highway. Ano? Oo. Kasi tagtuyot sa Mangle. Sa highway, marami kang mahihingian dyan. Yan ang problema. Bago na yung ating gobyerno, ganun pa rin, tuloy pa rin ang katarantaduhan ng iba at korupsyon. Nako. Talagang, may mga panahon din kayo. Pag natsyempohan kayo nung mga tao ni Tatay Digong, yari kayo. Kaya, kaibigan. Yan ang isa sa mga issue na ating dinidiscuss. Itong problema ng public works. At ano pa ba? Yung panay-panayang blackout ngayon sa Zamboanga City. Hindi naman maipaliwanag nung Samselco at kung bakit. Tawag ka naman sa kanila, wala naman sumasagot. Wala sumasagot sa mga telepono. Panay blackout, pero tumataas naman ang singil nila Oo, diba? Siyempre. Ganyan talaga. Ngayon, tataas pa. December yata, mga kaibigan. November, December. Tataas ang rate ng kuryente. Hintayin natin yung kung formal, pampublikong abiso ng Samselco. At ang pagkakaalam natin dyan, siguro 50 sentimo ang itataas. Pero tignan natin kung merong kumpirmasyon na sasabihin na talaga 50 sentimo ang taas. Well, mga kaibigan, mag-commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noon mga kaibigan, ganap ng 2:30 sa buong kapuluhan. Kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network RPN, DXXX Zamboanga City. 1008 sa AM band kung kayo nasa Zamboanga. At sa ibang panig ng Mindanao ay iba-iba ang ating frequency. Dahil masyadong malakas ang ating broadcast at abot na abot tayo sa iba't ibang lugar. Pero ang Radyo Mindanao mga kaibigan ay atong RPN ay number 2. Number 2 lamang kami sa buong Western Mindanao. Bakit naman? Kasi lahat ng radio station number 1 daw sila. So nagsisiksika sila sa number 1. Wala nang dati na tayo lamang. Kaya ayaw naman natin maging number 1 kasi sa number 2 wala naman tayong kasama rito. Totoo, tama ka. Kaya malaki ang ang naabot natin, malawak. Pagadian lamang ay nakikinig yung mga Sambuangueño dyan, mga Bisaya. Sa Pagadian City. Si Mayor Romy Pulmones, nakikinig palagi sa atin yan. At syempre sa iba pang bahagi ng Mindanao, hindi lang natin ma-access ngayon dahil lagahang yung aming computer. Ano ba naman to? Hindi namin ma-access dahil lagahang. Hindi natin masundan yung pagdinig ngayon sa Senado kaugnay sa illegal drug trade. At sayang, sana pero kung meron kayong internet mga kaibigan, mapapanood nyo sa partner natin sa CNN Philippines. Kaya sa sa iba pang DWIZ. Papakinggan tayo dyan. At sana ay magawa na itong ating computer dito, bro. Dahil lagi naghahang. Hindi tayo makapagpatugtog nito. So mamaya ihandanin ninyo yung drive. At sa ibang panig mga kaibigan, sa Mindanao Examiner pa rin,
Yung ating paboritong si Dr. Willie Ong. Ang kanyang payo ngayon sa Mindanao Examiner sa kanyang health column ay first aid sa napaso, nasunog o naputukan. Okay ito, maganda to mga kaibigan. Basahin rin nyo mga, bumili kayo ng pahayagan at mura lamang to, 15 piso. O kung ayaw nyo naman, kung wala kayo, malayo kayo at walang bibili, maaari kayong mag-log on o bisitahin nyo ang website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa MindanauExaminer.com. At marami kayong mababasa dyan at pagkatapos nyo magbasa ng balita ay maaari kayong makinig sa iba't ibang himpilan ng radyo dahil may link ang MindanauExaminer.com sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kung gusto nyong mabasa yung buong digital copy ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, ay mababasa nyo ng libre yan sa MindanauExaminer.com. Buksan nyo lamang yon at pumunta kayo sa editorial at ma-access nyo na mga kaibigan yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kaya lang, merong nalimutan dito yung aming editor, si Carl Deala. Yung nawala yung kalendaryo, pero nakalagay sa harapan, free 2017 calendar inside. Ay nako, yan talaga ang buhay mga kaibigan. At maganda ang MindanaoExaminer.com dahil ang pinakamataas na hits nito mga kaibigan is 8 milyon sa isang buwan. Ibig sabihin na 8 million yung taong nagbasa ng kanilang pupunta sa website nila every month. At yung kanilang digital copy ng newspaper last week, more than 120,000 ang nagbasa. Kaya iba talaga ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At sa mga gusto namang bumili ng lupa't bahay, may binibenta sa Mindanao Examiner Newspaper, nakalagay dito advertisement sa Villa Teresa Subdivision sa Barangay Mercedes sa Zamboanga City. Napakamura nito mga kaibigan, 3.8 million. Peaceful and clean high-end subdivision, 300 square meters corner lot. Tiled floors, may mga tiles yung kanilang sahig, 4 na kwarto na may 2 aircon at isang master bedroom na may aircon pa rin. At 3 comfort rooms to, Brother Abdel. At meron silang malaking kitchen with built-in cabinets at may provision para sa dirty kitchen. Meron ding garahe at mini garden. Tawagan ninyo yung broker mga kaibigan. Andi dito sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Bumili kayo at para makita ninyo yung litrato ng binibentang bahay. Ang ganda. Magkano? 3.8 million. Mura. 300 square meters. Tapos Villa Teresa pa. Itong Villa Teresa Subdivision mga kaibigan, ang kalsada dyan gawa sa brick. Brick road yan. Pero hindi yellow. Red. Kasi pag Yellow Brick Road dyan, kanta na yata ni, sino ba kumanta ng Yellow Brick Road? Elton Chan. At sa mga naghahanap naman ng sasakyan, may binibentang Fortuner for only 780,000. Fortuner diesel engine, automatic transmission, all-power windows, keyless entry, new tires, 20 inches yung goma. Wow! At yung kanilang rims ay gawa ng tough. All-terrain, tough rims. May sway bar na rin to, leather seats, very cold aircon, CD stereo with remote, airbags, roof rails, rooftop cargo carrier, 2007 model G. 65,000 kilometers lamang na naitakbo. So makikita ninyo litrato sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Bago ba pala yan? Bago ba? Bagong luma. Segunda mano. 3,000 pagdag mo niyan 65,000. 65,000. 2007 model, ayos na. 780, mga to. Siguro sa mga 1.4 to 1.2 million to hanggang 1.4 ang bago.
At kung kulang naman sa budget, mayroon din binibenta sa pahayagan, sa dyaryo, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Honda Civic 2003 model for only 250,000 pesos. Manual transmission, all-power windows, all-power side mirrors, 3M tint, leather seat cover. Meron siyang Shimota filter, new battery, lowered all-around skirt, fog lamps, 17 inches mag wheels. Low profile, muffler silencer, new tires. Aircon, Pioneer City Stereo Tools, 92,000 kilometers lamang ang naitakbo. Kaya nako, bumili na kayo ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at para makita ninyo itong kanilang mga advertisements. Maganda tong ating sponsors, itong Mindanao Examiner Regional Newspaper. Imagine every week meron tayong dyaryo. Ikaw, Ronda Abdel, ano bang gamit mong sasakyan? Medyo gamit natin sa sasakyan, dalawang gulong lang Pero at least may gulong. May gulong yun na nga Ako, yung sasakyan ko walang gulong walang ting-ting. Pero parang naiengganyo ako dito sa mga sinasabi mo dyan sa newspaper Oo. Mura ng mga Fortuner at saka itong sale. Marami nagpapalagay ng advertisements dito dahil Mindanao wide ang dyaryo Yun na nga bro, dyan. Kasi Mindanao wide. Saka kukunti ang laman, madali mo bang buksan, madali mo basahin. Puro ads ang laman At saka, puro ads. And saka may mga balita na medyo sa loob ng isang linggo na hindi natin bantayan yung noon. At least dito sa Mindanao Examiner ay kompleto. Dati kasi 16 pages So ginawa nila 8-8 pero dumami naman, lumawak ang circulation. So mas malaki ang naabot. Yes. Sa Davao City lang ang dami. Pati 7-Eleven nagbebenta ng Mindanao Examiner sa Davao City. At ang bureau chief yata dyan yung si Malu Cablinda. Kaya kung gusto niyo magpa-advertise sa Mindanao Examiner sa Davao City, maaari kayong tumawag sa 082-296-0658. Yan ang advertising department ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Davao City. Sa 082-296-0658. At sa Zamboanga City naman, yung kanilang opisina ay nandiyan sa Nunez Extension. Ang kanilang advertising department ay matatawagan nyo sa telepono 992-5480. Ulitin natin, 992-5480. Ang advertising department ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Zamboanga City. At sa Davao City, sa 082-296-0658. Yung ating bureau sa sa Ipil. Medyo okay ang Ipil. Panalo. Wala naman ibang charge dyan kundi Mindanao Examiner lamang. Basahin na rin natin itong mga sponsors natin. Nagte-text Oo nga. Sige. Maganda yan Nakikinig daw sila. Ayun siya. Gusto ko nga puntahan ng lugar na yan. Papagitin mo ngayon. Medyo gusto nating mag-relax. Tama. Pahuway-huway ba? Relax kasama mo yung girlfriend mo. No. Hindi nakasagot mga kaibigan si Abdel mas masama naman kung sabihin ko kasama mo yung boyfriend mo. Mas lalo. Pero mga kaibigan, kung gusto nyong mag-celebrate ng weddings o kaya anniversaries, reunions, dalhin nyo yung mga loved ones ninyo, mag-propose kayo sa inyong palalab. O kaya mga business conference, workshop, seminars, maaari kayong magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Diyan lamang yan sa Samal Island. Napakalapit lamang yan sa Davao City. 10 minuto lamang sakay kayo ng water taxi. At kayo'y nasa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Multi-awarded tong resort na to mga kaibigan. Maganda yung kanilang facility, world class. At napakaraming function rooms. Kaya kung gusto niyo mag-celebrate ng baptismal, weddings, reunions, or anything, barkada, meron silang malaking kwarto dyan. May mga double decker, mura lamang, 400 hanggang 600 per head sa barkada package. Maaari kayong tumawag sa 082-284-8255.
Ulitin natin mga kaibigan, sa 082-284-2000. Blue Jazz Business Resort and Water Park, or you can text sa kanilang cellphone numbers, text or call as 0998-967-8001 up to 8005. Kung gusto nyo magpa-reserve, tawag na, text na as 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. At doon naman sa mga nagbabalak na magtayo ng restaurant o kaya cafe o kaya bakery or cake house o yung gustong maging chef, maaari kayo mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City pa rin ito mga kaibigan. At dyan meron silang mga short courses at full courses. Yan din ang paboritong culinary school ng mga artista. Sa Center for Asian Culinary Studies, meron silang branch sa Davao City, sa Pampanga, sa Cebu, at sa Maynila. Sa Davao City, maaari kayong tumawag sa telepono bilang 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies. Ito talaga dito, hands-on to. Pag nag-enroll kayo mga kaibigan, meron kayong uniforme, yung kulay puti. Talagang long sleeve yan. Tapos meron kayong somblerong puti na mataas, malaki. Ganyan. Tapos meron ka, naka-apron kayo. Okay na okay dito sa Center for Asian Culinary Studies. Hindi to katulad ng HRM. Sa HRM, pag nag-enroll ka, pagdating mo ng third year, may mga intern yan pag nag-intern ka naman sa mga hotels, ang trabaho mo, food attendant o kaya waiter, waitress. Pero HRM yan. Dito sa Center for Asian Culinary Studies, after mo mag-aral dyan, merong NC certificate yan at talagang chef ka. Diba mga kaibigan? So sa Davao City, murang-mura lamang ang mga boarding house dyan at mga bahay. So ano pa hinihintay dyan mga kaibigan? Hindi natin kailangan to ng college graduate. Kahit hindi ka nakatapos ng kolehiyo, pwede ka na mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Pinakamalapit dito yan sa Mindanao, nag-iisa lamang. Tawagan nyo mga kaibigan sa 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies. Ang may-ari niyan si yung tanyag at pamosong si Chef Jean Gonzalez, yung may-ari ng world-class, world-renowned Cafe Isabel sa San Juan City, sa Maynila. May babatiin ka ba, Ron Abdel? Well, sir, medyo naiengganyo ko diyan sa mga advertisement na ay talagang parang gusto kong mag-aaral ng sinasabi mo diyan sa culinary. Meron silang Japanese, Asian cuisine, French, Italian. So mamili tayo. Mamili ka kung anong gusto niyo. Pwede niyo i-enroll lahat yan. Asian, then switch kayo sa Japanese, sa French, saka sa Italian. Yung mga nababanggit mo lang, ulam na Oo. Marunong ka ba magluto? Nakakabusog. Siyempre naman. Anong expertise mo? Lutong sundalo lutong sundalo. Gusto ko yung gusto ko yung chula itum. Masarap yan. Kung sa English na manghang. Manghang nga. Sabi nga nila black soup. Black soup. Sati, marunong ka ba gumawa ng sati? Authentic sati? Hindi masyado. Hindi ko pa nasubukan yan. Masarap yung sati, spicy. Bibili tayo doon kay Governor. Doon marami doon sa Sulu. Sa Sambuanga marami dyan sa Andes Sati mga kaibigan. Yes. Kung gusto nyo magsati, dyan sa Andes Sati. Kaya lang satituan yan. Kaya lang dapat hanggang alas 12 lang Dahil lagi nauubos yung kanilang sati. Sarap. Manghang. Pero para sa akin, kulang sa anghang Dahil mataas yung dosage ko sa anghang. Alam mo, yung anghang gamot yan Oo. Gamot yan sa mga high blood, gamot yan sa mga arthritis. Medyo pampano yata yan pampalakas May capsaicin kasi yan
Ayan ang nagbibigay ng spiciness sa chili. Alam nyo ba ang pinaka maanghang sa buong mundong sili yung ghost pepper? Saan yan? Marami yan. Sa Amerika meron. Ghost pepper, ginagamit yan. Sa Mexico. Yan ang pinakamanghang. Sa pinakamaanghang to sa buong mundo, yung ghost pepper. And then ang pangalawang maanghang ay yung habanero. Kaya habanero. Meron naman nabibili sa mga supermarket na habanero. Ibig mo sabihin, talo yung sili natin dito. Wala. Labuyo, wala yan. Talo yan. Yung habanero, talagang hindi mo pa sinusubo, maanghang na maganda yan mga kaibigan, di ba? Pag kumain ka ng siling labuyo, tapos yayain mo yung girlfriend mo, lips to lips mo, nako. Talaga, anghang. Kaya, di ba? Parental guidance. Siyempre, asawa mo, halikan mo yung asawa mo, di ba? I love you, honey. I love you, sweetheart. Kiss mo na. Mwah, mwah, chup, chup. Yun pala, kumain ka ng sili, baka nasampal ka. Ay, naku. Di ba? Mga Bisaya, mahilig sa manghang. Mga bitaw, mga kaigsunan. Ngisi-ngisi po mo diha. Uy, di nga masigila, maghinutok ka diya, sigilan tag problema diya. Ngisi-ngisi po gamay ba niya. Maminaw mo doon semua, pastilan. Kusugod sa among programa, hantod mo, human among programa. Walay hunong ang atong pagngisi-ngisi, di ang ngirit-ngirit ba? Pahiyong-hiyong po gamay ba? Di ba? Aron nga, di tamaniwang, di matiguang samot, di ba? Lusod, di ba? Sagsige mo ang ngisi. Amurag na loko na mo. Usara mo, tindog-tindog, ngisi-ngisi mo, asos. Kaya naminaw man sa itong radyo, maunang kauban nila. Kauban nila ng kanari, ang ngisi-ngisi. Radyo Mindanao og kape. Mao. Yeah. Mao. Daghan mga paminaw ka ron. Bitaw ron daghan na minaw karon ako na murag akong nabanabana ba. Daghang kay naminaw sa tuwa labi na gid sa Payaw. Unsa pa? Kusog man kay dia subani pa. Kusog ang Radyo Mindanao sa Payaw. Kusog ang Radyo Mindanao sa Payaw. Dia sa Gansa, Alicia. Diha sa Imelda. Hanto pa dito sa Malangas. Murag na ay nagamonitor dito. Abot ta sa Samal Island, abot ta sa Sultan Kudarat, sa Takurong, Kidapawan, Coronadal. Ay daghan man nag-text. Sige ka request, sige ka greetings. Pero karon wala na may request, wala na may greetings kay lahi naman ang abiso sa direktor karon sa Radyo Mindanao. Puro daldala na, ayaw na mag-greetings kay daghaman nagpag-greet. Maubitaw. Pero naalanan sila, naminalan sila. Salamat kaayo sa lahat ng paminaw sa atong programa. Pero naalang ko yung advice sa atong mga tigpaminaw, karon mga kaibigan, mga kaigsunan, bahay nila kinahanglan nga matyag ta ba? Matod pa diri sa balita din sa Mindanao Examiner. Hugtan ang seguridad sa mga pampublikong lugar. Now, kinahanglan kita po. Basahin daw ba? Unsa man tong sa Cebu. Ikanasin mo, gimando na sa Malacanang sa Philippine National Police o PNP ang paghugot sa seguridad sa mga pampublikong lugar human sa nakitang Improvised Explosive Device or IED doon sa US Embassy sa Maynila. Matod pa ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, gimanduan na sa banghing tungdang transport agency nga dugangan ang development sa uniform personnel sa mga tugpahanan mga kuwane. Port. Pantalan o terminal sa mga bus ug hugtan ang screening sa mga musulod nga pasahero o bagahe isip parte sa security vigilance. Dugang pa ni Andanar, ilang gipaniguron sa publiko nga dili angay hinungdan sa pagkaalarma ang insidente o gipadayon lamang ang mga aktibidad sa normal nga paagi. Pero mga kaigsunan, atong kining pahinumdom sa atong mga tigpaminaw karon kinahanglan nga magmatngon ta sa English pa nga awareness ba. Sige daw. Kailangan nga aware. Unsa tip nimo sa mga sa publiko karon paminaw sa ato? Awareness, madto pa na kinahanglan nga maminaw da sa radyo.
ilabi na jud dire. Pagmatngon ta ba kinahanglan naatay kasayuran maynaw da din sa atong programa din sa Radyo Mindanao. Aron mahisabtan nato o unsay mga kalihukan, unsay mga notisya, di ba? O magbasa putag, mga balita. Magbasa putag, newspaper, unsay may basahon nato. Kining Mindanao Examiner, di ba? Okay, sa website, di ba? Dila sila maggastos. MindanaoExaminer.com lang yapon. Bitaw. Kay ang lungsuranon nga magmatngon, ang lungsuranon nga naay pagkahibalo, di gyud na sila masamok o di gyud na sila wala gyud mahitabo sila o kung sa may mahitabo nga kining mga atong mga kaigsunan usahay pataka la mga butang-butang kung sa unsa daw niya daghang mga maday na kinahanglan pod kita magmatgon ta o kinahanglan pirimigid ta nga naatay kasayuran ba. Muadto tag barangay, atong amigo ng mga barangay officials diha, muadto tag tanod, muulo man ta sa atong barangay kapitan o barangay officials, ato ta sa mga tanod, mangutanan ta, Sir Manong, unsa may kalihukan karon, unsa may balita karon, di ba? So kinahanglan mga kaigsunan nga atong yung nang sayran ang tanan, mao naging kanila nga aware, kinahanglan natay kasayuran. And second, pangalawa, yung ronda yung alertness. Kailangan natay pagka-alerto ba? Gusto mo rin alertness sa Benicia, okay? Natay pagka-alerto, pagka-alisto ba? Diba? Kinahanglan, huwag naaga na yung mga naglakaw-lakaw ta. O niya, makakita tag mga, di po nga maglakaw-lakaw ta, muna tag maglakaw sa langit nga, di na mo ta maglingi-lingi, di na magtanaw-tanaw sa atong gilakwan. Na kinahanglan nga, tanaw na to, kanang mga naada sa mga basurahan o naada mga bags kilid-kilid ay tanaw po nato na atong dili po nato adtuon nga atong sutahon dia pero kinahanglan nga atong i-report mo na nga naay bag dito naay nga na aron nga pirmigud ta atong pirmigud tag alert. Oo. O nya mao na mga kaigsunan napay duha pero maana lang to siya. Sige. Okay mga kaibigan, wala na kaming oras at patapos na naman yung aming programa. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo mga kaibigan. Dito lamang sa Radyo Mindanao. At ito po ang inyong balingkod, Alasinto, hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan. Tayo magsasama-sama muli. Okay, maraming salamat Ron Dehal. And inanyahan namin kayo makinig muli bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Ronda Abril Desas. And thank you and may God bless us always. We love you. Alright mga kaibigan, ako talagang sagad na kami. Wala talagang oras. Gusto sana naming makasama pa kayo. Pero talagang wala na. Sagad na tayo. At wala tayong ibang magagawa dahil wala tayong internet at tagahang yung aming computer. Anyway mga kaibigan, hanggang bukas. I love you, mama. Chup chup.